Natuloy ngayon yung suspension nitong si Luka after na makuha niya yung pang 16 foul niya kontra dito sa Brooklyn Nets. Isang play bandang 5 minutes and 12 ng game. Tinawagan si Luka ng offensive foul dyan. Pagkatapos ng play, nagkaroon pa ng verbal exchanges itong si Luka kontra naman dito kay Ziaire Williams. Di ko alam kung tama yung bigkas ko dyan. Tapos nauwi pa sa pisikalan yung mga to sa dulo nang nireview ng referee na si Sean Wright. Tinuluyan dyan si Luka. Walang double technical na nangyari. Si Luka lang yung tinawagan dyan. Wala namang tensyon sa pagitan nitong si Luka kontra sa referee. Nagsimula lang yung lahat dyan sa pagtulak nitong si Luka kay Williams. Parang mas naging masyadong mababa nga lang yung technical na nakuha nitong si Luka ngayon kumpara sa technical na nakuha niya kontra dito kay Goga Bitadze na na-rescinded. Talagang tinuluyan lang araw ng referee itong si Luka eh. May 41 points yan, 8 rebounds, 3 assists. Automatic na may 1 game suspension siya ngayon kung hindi ulit mababawi yung technical na yan tulad ng ginawa nila sa Orlando. Pero parang malabo nga rin daw yan based sa mga analyst. Hindi na mababawi yan katulad nung una. Kaya base mismo sa mga report, possible na hindi yan makalaro ngayon kontra Wizards. Parang pabor na rin nga sa Lakers yan. Kung maagang masususpende itong si Luka bago pumasok sa playoffs. Ang problema, kung makukuha pa niya yung 18 to 20 plus na technical, additional suspension pa bawat 2 techs. Yan mismo yung kailangan nga raw iwasan na ni Luka. Mas mabigat yan kumpara sa 1 game suspension niya ngayon. Based sa report, si Redick ngayon gumagamit lang ng short rotation. Yan din mismo kasi yung nakikita niyang mas effective at mataas ang winning percentage. Sa kanilang run ngayon, halos 8 to 9 players lang yung ginagamit niya dyan. Kaya talagang halos pagod yung starter nila lalo na kapag road games at may back-to-back pa na game. Talagang malakas lang stamina nitong si Luka, Lebron at Reeves at yung ibang starter. Kaya kahit back-to-back game at hectic yung schedule ng mga yan, nakakapag-content pa rin sila sa road game. Halos may 5-1 record sila at 10 wins sa last 11 games nila. Kaya based sa mga analyst, nasa magandang momentum ang Lakers papasok sa playoffs eh. Walang problema sa offensive output ng Lakers mula sa starting nila na nanggagaling mismo kay Luka, Lebron at Reeves plus support ni Ayton at Hachimura sa mid-range. Halos pumapasok sila sa 70 to 80% na scoring mula sa starter at 90 plus points per game. Nasa elite ang offensive ceiling nila pero delikado pa rin nga raw kapag napagod o nalimit yung star power ng mga to, lalo na nawawalan sila ng support sa bench scoring na mismong nakikitang problema sa Lakers para sa contention nila sa playoffs, lalo na kung lalalim pa yung run nila dyan. Dahil sa current bench stats nila, halos 28.2 points per game lang off the bench. Sa ilang reports, nasa bottom tier ang bench ng Lakers ngayon na sobrang hina at negative impact sa kanila. 24 to 29 points per game lang yung range. Tulad sa game nila kontra Suns, ang Lakers bench nasa 25 points lang, samantalang ang Suns bench halos umabot sa 56 points, halos kalahati lang sa bench contribution ng Lakers. Sa mga recent game naman nila, ang bench outscored pumapasok sa 48 to 31 kaya low volume ang scoring sa bench ng mga to. Kahit descendant, ang field goal kulang sa attempts at aggressive. Walang consistent na scoring, walang go-to guy para sa second unit nila. Paiba-iba yung output, one game maganda, next game wala naman. In short, inconsistent nga raw talaga. Kaya yan halos yung napupuna ngayon sa Lakers na kung gusto nga raw ng mga to na maging legit na title contender, kailangan maging maayos ang bench scoring at may consistent na 6-man sa rotation. Kapag bumaba kasi kahit konti lang scoring ng star power nila, talo yung nangyayari sa dulo. Walang safe net ang Lakers sa championship teams. Halos pumapasok kasi ang bench scoring usually 40 points per game para sa mga title contender na team. Samantalang ang Lakers bench scoring ngayon nasa 28 points lang. Kaya sobrang laki nga raw ng gap. Ang Lakers may dalawang option ngayon para sa 6-man role. Si Luke Kennard para sa scoring output nila, samantalang si Jake LaRavia para sa team defense nila. Si Luke Kennard yung pinaka nakikitang pwede nga raw maging best 6-man kung babalik yung consistent na scoring nito mula sa shooting. Halos pumapasok kasi yan sa 50% sa 3, 44% sa field bago mapunta sa Lakers na talagang nasa elite level. Kung ang Lakers nga raw sa spacing madalas nabubugbog sa depensa ng kalaban mula sa paint defense kila Luka, Reeves at Lebron, malinaw na nakikita naman ng mga analyst na pwede nga raw talagang si Kennard ang pumuna sa kakulangan ng Lakers para sa elite bench scorer.